nung nag-start po yung war, may mga bumagsak na missile po dun sa ano namin, sa area namin. So, nag-start pong humina po yung business ng ng Joy Bubble. So, nagbawas sila ng tao. Isa ako sa nabawas. Yun, so tumagal din ako ng 1 month na walang trabaho doon. Kaya nagingin ako ng tulong dito sa gobyerno natin. Kasi malapit ako doon sa production city sa Dubai. Malapit po kami sa airbase ng US at doon ang binubomba ng missiles. Lahat po takot po ako talaga doon. Takot na kami. Kami po ay nagagalak at bilang isang OFW po, iba pa rin po yung pakiramdam talaga nandito kami sa Pilipinas. Feeling ko kasi ma'am, hindi na ako makakauwing buhay eh. Hindi ko kasi alam kung mabubuhay pa ako doon. Walang gamot ma'am. Walang binigay yung agency. Yung every time na mag-collapse ako, yung pakiramdam ko, baka mamamatay na ako. Ito na yung last. Ito na yung, wala na. Hindi ko na makikita yung mga anak ko. Hindi ko na makikita yung mama ko. Yung nakauwi na ako, nakalapag na ako dito. Sobrang tuwa ako. Parang maraming salamat talaga sa lahat. Sa OWA, sa DMWO na tumulong sa akin na makauwi ako dito na safety. Makita ko pa yung pamilya ko. Salamat sa financial assistance nila. Sa lahat-lahat, sobrang saya-saya ko, ma'am. Nung narinig po namin yung pagsabog po, napaiyak po ako at napayakap ako sa mga alaga ko. Ano po ang nangyayari? Ganun po. Sa gitna ng kaguluhan, hindi po natigil. Napagdesisyonan po ng pamilya ko na umuwi na lang po ako. Kasi po, yung family po na pinagtatrabahuhan ko ay nag-migrate din po sila. At natakot po sila na sa kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan po doon, habang natutulog po kami doon, nag-a-alert po ang cellphone namin, mapapatayo po kayo sa takot. Lalo po sa place ko po, malapit po sa amin ay may tumamang debris na buwagsak. Doon po, grabe na ang kaba namin. Kaya nang lumapag po ako dito sa bansa natin, sobrang pasasalamat po talaga na nandito na ako, makakapiling ko ang pamilya ko po. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng repartition. Maraming salamat din po sa ating Pangulo sa programang ito. Mabuhay Pangulong Bongbong Marcos Jr. po. Yung pasasalamat po namin sa kanila kasi simula po since na nag-apply kami ng repatriation, mabilis po nila kami natawagan. Hindi po kami naghintay ng ganun katagal. Tapos simula pagdating po namin ng kahapon dun sa mismong pag-a-assist po nila sa amin, sobrang napaka well-maintained po nila simula sa pagkain, sa pag-aasikaso, sa maliliit na bagay na question, natasagot po nila lahat. Hanggang pagdating po dito sa Pilipinas, talaga pong dire-diretso yung pag-a-assist nila. Nagpapasalamat po kami sa DMW sa pag-aasikaso po mula't simula hanggang sa paglapag namin po dito sa Pilipinas. Tsaka nagpapasalamat ako sa sa DMW, sa OWA. Yung tulong nila napakabilis. Nung nag-message ako sa kanila sa mismong Gmail, mabilis sila nag-reply. Nag-inaction ka agad nila yung yung message. Maraming salamat po kay Bongbong Marcos dahil po kahit papano inaasikaso niya po kami kahit po mahirap yung sitwasyon namin doon, nandun pa rin siya. Tumutulong po sa amin na makauwi po kami safety po. Sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., malugod po namin kayong wini-welcome. Maligayang pagdating po sa inyong lahat sa ating mahal na bayan ng Pilipinas. Ito yung 9th repatriation flight natin and the 7th out of the UAE. Alam naman natin na aside from Saudi, UAE talaga ang pinakamaraming OFWs. Around 1 million OFWs in the UAE. Kaya ganun na lamang ang pagtutok natin sa UAE dahil ang population ng UAE is even more than Qatar, Bahrain, Kuwait. And
Oman combined. UAE pa rin ang nakakalamang. Kaya this is the 7th repatriation flight out of the UAE. This brings us to a total of 5,400 OFWs and their families that have been sent home. Well, it's not so much a struggle, but yun naman ay talagang kumbaga likas na mga hamon na kapag nagpapa-repatriate o nagpapa-charter, and that is yung closure ng airspace. Kasi alam naman natin na merong mga Kuwait, Bahrain, nagsara ng airspace for a long time. Kaya tinatawid pa natin Kuwait, Bahrain para ilipad mula Saudi, and then may commercial flights from Saudi o charter flights from Saudi. But in this case, ang hamon naman natin ay we are able to meet the challenges. But the usual, yung mga proseso, yung mga outpass na kailangan ng mga tao, mga documents sa UAE immigration. But otherwise, it's been smooth, relatively speaking. Ang inaasahan una yung financial assistance pagbalik mula sa OWA at sa DMW. At also, yung ating reintegration services na pinasisinayaan din ng ating Pangulo. Kung maalala niyo, nagpa-meeting siya ng Private Sector Advisory Council just to discuss the matter on jobs for returning OFWs. So sa tatlong sangay naman ang reintegration, employment, livelihood, and skills training. Ang mensahe natin, just go to the Facebook pages, the websites of our Migrant Workers Office, katulad ng ginawa ng iba. At naisakay naman sa eroplano at natutulungan naman sila. Kahit dumulog lang po at ayon sa utos ng Pangulo, ay tutugunan namin ang inyong dinudulog at maghahandugan namin kayo ng serbisyo. Yan yung ligtas na pagpapauwi at mga programa at serbisyo na kaantay sa inyo rito.